Dating Pangulong Rodrigo Duterte haharap sa kauna-unahang pagkakataon sa International Criminal Court mamayang gabi oras sa Pilipinas. Dating Pangulong Rodrigo Duterte humiling na mapuntahan ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa the Netherlands, gayon din ang kanyang abogado at kamag-anak. Pagsasampa ng kaso laban kay Hanilet Avancenia, iniurong na ng pulis na nabukulan noong kasagsagan ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City nananatiling bantay sarado ng mga supporter. Investigasyon hinggil sa bumagsak na tulay sa Isabela, sinimulan na ng komite sa Senado. At panibagong rollback sa presyo ng langis, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, March 14, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iginiit ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director na special treatment ang naging pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Ito ay matapos iparatang sa mga otoridad na hindi naging maayos ang pakikitungo ng mga ito sa dating Pangulo. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Itinanggi ni Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Director Major General Nicolas Torre III na hindi naibigay ang maayos na pagtrato kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa CIDG Chief, tiniyak nila na nasa maayos na kalagayan si former President Duterte habang nasa kanilang kustodiya bago inilipad papuntang The Hague, Netherlands. Binanggit pa nito na espesyal ang pag-aasikaso na natanggap ng dating Pangulo kung ikukumpara sa iba pang individual na inaresto ng mga otoridad. Kagaya na lamang ng pagbibigay ng pribilehiyo na manatili sa 250th Presidential Airlift Wing na siyang lounge para lamang sa Presidente ng Pilipinas. Anong kita sir? Ilan sa kanila ang dinala sa Presidential Lounge? Binigyan pa na dinalhan pa ng booking kit sa kanyang kung saan siya ay very comfortable na nakaupo. Kayo lang po sir ang special treatment na ito. Dagdag pa nito, hindi pinagkaitan ng atensyon si Digong, lalo na pagdating sa mga pangunahing pangangailangan. Nakahanda rin aniya ang lahat ng uri ng medical services at legal counsel oras na naisin ito ng dating Pangulo. There's no deprivation whatsoever of legal counsel, yung mga medicine niya, food niya, wala po yun. At naibigyan natin lahat ng yun. Ang medical needs niya actually sobra-sobra pa. Paliwanag ni Torre, hindi na nila pinayagan na dalhin pa sa ospital si Digong dahil nasa Villamor Air Base na naman ang lahat ng uri ng medical personnel at equipment na kaparehong haharap sa kanya pagdating ng ospital. Sa katunayan anya, ang kumakalat na litrato kung saan nakasuot ng oxygen mask si dating Presidente Duterte ay natutulog lamang ito ng mahabang oras upang makapagpahinga. Naniniwala si Torre na parte lamang ang mga ito ng delaying tactics upang hindi nila tuluyang maaresto ang dating Pangulo nitong nakaraang Martes. Pang-stretch na lang talaga, another blockade para ma-justify na hindi siya maisakay sa aeroplano. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Posibleng sampahan ng kaso ng Philippine National Police si dating Executive Secretary Salvador Medialdea dahil sa umano'y obstruction of justice. Ito'y dahil tinangka umano ni Medialdea na pigilan ang pagpapatupad ng arrest order laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Joan Nano. Mismong si Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III ang nagsabing inaresto at pinusasa niya si dating Executive Secretary Salvador Medialdea nang arestuhin si former President Rodrigo Duterte noong Martes, March 11. Sa briefing kahapon sa Malacanang, idinatalya ni General Torre ang ani pagharang ni Medialdea upang pigilin ang pagdakip ng mga otoridad kay dating Pangulong Duterte na ani ay maituturing na obstruction of justice. Turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si ES Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kaya lang sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. Nagpumilit pa umano si Medialdea at hinamon si General Torre na arestuhin siya dahilan para pusasan ang dating Executive Secretary. Giit ni Torre, ginawa niya ito dahil naniniwala siya na dapat manaig ang batas. Nag-isip si ES Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ko. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Dahil sa insidente, pinag-aaralan ngayon ng PNP ang posibleng paghahain ng kaso laban kay former ES Medialdea. Kwento pa ng CIDG Chief, bitbit ang posas ay binalikan rin niya si Attorney Martin Delgra na isa rin sa mga abogado ni former President Duterte. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik uli ako na inilagay ko sa bus, dala ko uli ang posas. Sabi ko, sir, ito, kasunod, susundin ko sana si Attorney Delgra pero umalis naman na sila at sumama na si PRRD. Bandang alas 9 ng gabi noong Martes nang isakay ng mga pulis sa coaster si dating Pangulong Duterte bago ilipat sa isang private jet. Bukod kay Medialdea, kasama rin ni Duterte sa eroplano ang isa pang nurse at personal assistant. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang kakaharaping administrative sanction ang mga pulis na nagpahayag ng kanilang saloobin sa social media kasunod ng pag-aresto at pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PNP, iniutos lamang ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na paalalahanan ng mga ito na huwag makisawsaw sa politika. Narito ang report ni Leia Ilagan. Inirerespeto ng Philippine National Police ang paniniwala ng mga opisyal at tauhan ng pambansang pulisya, maging ito man ay sa relihiyon, politika at iba't ibang issue na kinakaharap ng bansa. Gayunman, sinabi ni PNP spokesperson at Police Regional Office Street Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mayroon anay ang sinusunod na pulisiyang PNP sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin, kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpo-post sa social media, gaya ng nararamdaman ng ilan sa mga ito sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kami po, lahat po ng miyembro ng pulis ay may kanya-kanya po tayong religious belief, may kanya-kanya po tayong mga political beliefs at nire-respeto po yon ng pamunuan po ng PNP. However, there are certain ethical standards and norms po within the PNP in expressing your views, especially na alam natin na ang PNP po is an apolitical and non-partisan organization. Sa kabila nito, sinabi ni Brigadier General Fajardo na hindi naman pinaiimbestigahan o pinapapatawa ng administrative sanction ang naturang mga pulis. If you will ask me kung there will be some sanctions, kausap ko po kanina si Chief PNP before proceeding here, and sabi niya, let us just remind our people na bagamat may kakapatan sila ng kanilang mga views, but hanggat miyembro sila ng Philippine National Police, there are certain limit
in expressing their views because they are part of the PNP. Kasi whether they are pro, marami naglalabas din ng pro na agree doon sa nangyari po na pag-perform po ng mandate po ng PNP, and there are those against. Karapatan po nila yon, ma'am. Karapatan po nila yon. But again, sabi ko nga, as long as they are member of the PNP, they should observe some policy with respect sa airing their sentiments in social media po. Itinanggi naman ng PNP na mayroong mga pulis na umiyak matapos na maaresto ang dating Pangulo. You can believe whatever you want to believe, sir. We were there. Napaka, sabi ko nga, mataas yung tension doon, ang init, ang daming tao. Imagine niyo sir, yung mga suot ng mga pulis natin, naka-camouflage, naka-lousy-cap, grabe yung pawis. Ako nga, nagpalit pa po ako ng damit. So, kausap ko po yung director ng SAF. Hindi sa, we don't want to discredit po yung nag-post po nun. Ang pagpunas po ng pawis, ay they're just making it appear na lumuluha po yung mga pulis natin. So, pawis hindi? Yes. Tinawag ding fake news ng PNP ang umano'y mga pulis na nagbitiw sa serbisyo matapos ang pag-aresto at pagpapakulong sa kanilang dating Commander-in-Chief. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na magsasampaan ng kaso ang babaeng pulis na nabukulan noong kasagsagan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Jean Fajardo, iniurong na ng pulis ang gagawing pagsasampa ng kaso laban kay Hanilet Avancenia. Mula sa Camp Crame, ang detalye sa report ni Leia Ilagan live. Leia, bakit iniurong na nung yung pagsasampa ng kaso laban kay Hanilet Avancenia? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Part of the job. Ito ang katwiran ng babaeng miyembro ng Special Action Force na nabukulan sa noo matapos na pukpukin ng cellular phone ng common law wife ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancenia. Ito'y sa kasagsagan ng gagawing pagpapasakay sa eroplano sa dating Pangulo. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson at Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, kinumpirma din ito sa kanya ni SAF Director, Police Major General Mark Pespes, at sinabing ito ay personal na desisyon ng pulis. Ayaw na daw kasing palakihin pa ng policewoman ang insidente kaya't magpapagaling na lamang ito para makabalik agad sa trabaho. Kaugnay nito, sinabi din ni Brigadier General Fajardo na sinagot naman daw ng PNP ang gamot ng pulis at bibigyan ng kaukulang commendation dahil sa ginawa niyang pagtupad ng maayos sa kanyang trabaho. Kahapon aga matatandaan na sinabi ng PNP na magsasampa ng direct assault na kaso ang pulis laban kay Avancenia. Aga? Leia, kumusta yung kalagayan ng pulis na sinasabing nabukulan at bukod doon sa bukol, may iba pa ba siyang injury na tinamo, Leia? Yun lang ang nabanggit na injury nito, yung malaking bukol niya sa noo. Pero nung malapatan naman ito ng Lunas, sinabi ni General Fajardo kahapon na medyo lumiit na ang bukol nito at nagpapahinga na lamang para makabalik agad sa trabaho, Aga. Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nakatakdang humarap sa kauna-unahang pagkakataon sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte alas 9 mamayang gabi oras sa Pilipinas. Ito ang isa sa 2 pre-trial na isasagawa bago ang aktwal na paglilitis. Haharap ang dating presidente sa 3 hukom ng ICC kung saan tatalakayin ang mga krimen na umano'y kanyang nagawa, gayon din ang kanyang mga karapatan bilang isang nasasakdal. Samantala, inaprobahan naman ng ICC ang hiling ni dating Executive Secretary Salvador Medaldea na magsilbing abogado ni Digong sa unang pagdinig ngayong araw. Humihiling ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapuntahan at mabigyan ng assistance. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa the Netherlands, tumawag sa kanila ang International Criminal Court upang iparating ang request ni Digong na makausap
ang consular officer. Sa kanyang pakikipag-usap, kinumpirma ng dating Pangulo na siya ay na-check up at binigyan ng atensyong medikal. Sinabi rin ito na nasa maayos siyang kalagayan. Humihiling si Digong na sana ay mapuntahan siya ng embassy consular officials at nag-request rin na sana ay matulungan siya na mabisita ng kanyang kaanak at abogado. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Embahada ng Pilipinas sa registry ng ICC kaugnay sa kahilingan ni dating Pangulong Duterte. Dagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng kanyang bahay sa Davao matapos kumalat ang balitang isang raid ang magaganap. Gayunman, mariin itong pinabulaanan ng PNP Police Regional Office 11 at sinabing fake news lamang ang lahat. Samantala, dumating naman kagabi si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at hinarap ang mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng bahay ng kanyang ama. Ang detalye sa report ni Marisol Montaño. Matapos na kumaklat ang balitang pag-raid umano sa bahay ni former President Rodrigo Duterte sa Davao City, agad na dumagsa ang mga taga-suporta ng dating Pangulo, kabilang na ang mga kapitbahay, ilang barangay officials at volunteer lawyers upang magbantay. Mariin namang pinabulaanan ng Police Region 11 ang kumakalat na balita at sinabing fake news lamang ito. Ngunit hindi pa rin naging kampante ang mga taga-suporta ng dating Pangulo at nakahanda silang magbantay hanggang magdamag bilang pagpapakita ng suporta sa dating pinuno ng bansa. Hindi man natin maiwasan na baka ganun. May gawin silang hindi mabuti sa loob ng bahay ni tatay. I direct to the point, isulti ko na lang. Masin og magbinuang sila, murid sila diha, magbinuang sila og butang og mga makapadaot kay tatay, ipasangil kay tatay. Bandang alas 11 naman kagabi nang dumating si Mayor Baste Duterte at hinarap ang mga taga-suporta ng kanyang ama. Nagpasalamat ang alkalde sa walang sawang pagsuporta ng mga tao sa kanilang pamilya sa kabila ng kanilang pinagdadaanan ngayon. Sinabi rin ni Mayor Baste na kung sakaling pasukin man ang bahay ng kanyang ama ng sino mang nasa gobyerno ay nakahanda umano siyang sumunod. Gayunman, diretsahang sinabi nito na wala siyang tiwala sa liderato ng gobyerno sa ngayon. Wala may kaso. Wala kaso na gyud sa tinuod lang. So sila, gusto sila mo tanaw na ako'y respeto sa trabaho sa polis. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato nato karon. Dagdag ni Baste, hindi niya rin alam kung ano na ang update sa kondisyon ng kanyang ama sa Netherlands. Kaya nagpapakasakali pa itong makabisita sa ama kung may pagkakataon. Ito ko makakita sa ko amakan samtang uwi pa. Kaya ko amakan, guwang na sa anyos, mag-birthday mo na karong sa 28, sa 20. So lang na ko makita kung tangnaw niya ba, samtang kasi pakuli dire wala na. Nagkaroon naman ng maikling pagpupulong ang alkalde kasama ang mga volunteer lawyers sa mga gagawin sakaling pasukin ang bahay ng kanyang ama. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni National Security Advisor Eduardo Año na patuloy ang pagsusumikap ng pamahalaan na labanan ang insurhensya sa kabila ng umano'y pananamantala ng CPP, NPA, NDF sa politika na sitwasyon upang isulong ang kanilang agenda ng karahasan. Ayon kay Año, dismayado siya sa mga hakbang ng mga komunista na subukang pahinain ang demokratikong gobyerno ng Pilipinas. Binigyan din niya na mahalaga ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang mapanatili ang mga tagumpay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nananawagan si Año na magkaisa ang lahat para sa isang mapayapa at maunlad na Pilipinas. Pinayuhan ng Australian government ang kanilang mga mamamayan na maging maingat sa pagpunta ng Pilipinas dahil sa banta ng terorismo at karahasan. Sa inilabas na travel advisory ng Australia para sa mga mamamayan nito, binigyan diin na umiwas sa mga protesta at malalaking pagtitipon dahil maaari itong mauwi sa kaguluhan.
Pinayuhan din nila ang mga ito na huwag magtungo sa Central at Western Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago at katimugang bahagi ng Sulu Sea dahil sa mataas na banta ng terorismo at kidnapping. Hindi na maibabalik sa bansa sa ngayon si former President Rodrigo Duterte kahit unconstitutional ang pag-aresto at pagdadala sa kanya sa The Hague ayon sa law expert. Ayon kay Attorney Ralph Sarmiento, hindi na rin mauutusan ng Korte Suprema ang International Criminal Court o ICC na pauwiin ang dating Pangulo. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Hindi nasakop ng pamahalaan ng Pilipinas ang jurisdiksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang ipinaliwanag ng law expert na si Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng University of St. LaSalle College of Law. Aniya, magkaibang jurisdiksyon ng bansa sa International Criminal Court o ICC maging ang umiiral na international at domestic law. If, for example, the legality of the arrest is challenged before the Supreme Court and even in the eventuality or assuming that the Supreme Court will declare it unconstitutional, that does not technically affect the jurisdiction of the International Criminal Court once na-surrender na po si former President Duterte sa jurisdiction ng International Criminal Court. So yung Supreme Court po natin, hindi naman po pwede na that they will order the International Criminal Court to return or to surrender back Duterte to the jurisdiction of the Philippines. So hindi rin po pwede yun. Paliwanag pa ng eksperto, maaari lang makauwi ang dating Pangulo kung mapapawalang sala ito sa kaso sa ICC. Limitado lang din anya ang jurisdiksyon ng Korte Suprema sa teritoryo ng bansa. Even assuming na maglabas po ng writ of habeas corpus ang ating Korte Suprema, that cannot be enforced in the Netherlands kasi wala po tayong jurisdiction over the Netherlands. Bagaman diskresyon anya ni President Ferdinand Marcos Jr. kung isusuko ang dating Pangulo sa ICC, ngunit sa ngayon ay wala na itong kapangyarihan upang maibalik sa bansa si Duterte. Technically wala po basta na-surrender niya na po, the court will now acquire jurisdiction. So everything will now be in the hands of the International Criminal Court, especially that they already have the jurisdiction over the person of the former President Duterte. Sa usapin naman kung may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas, sang-ayon din si Sarmiento sa mga nauna ng posisyon na maaari pa ring manghimasok ang naturang organisasyon. Ito ay kahit bumitiw na ang bansa sa pagiging miyembro ng ICC noong 2019. Hindi naman po fair yun na siyempre once you know na may kaso na ipa-file sa iyo and then bigla ka lang mag-withdraw to deprive the International Criminal Court of jurisdiction. So fair lang po yun na once it acquires jurisdiction over a particular crime or over certain crimes that were allegedly committed during the time na member po tayo, the court will continue to have jurisdiction and the subsequent withdrawal of the state will not prejudice the jurisdiction of the court. Sa kabila nito, may mga aksyon pa namang maaaring gawin ng kampo ng mga Duterte direkta sa ICC. With respect sa International Criminal Court naman po, marami din pong legal issues na pwedeng ma-present in defense of President Duterte. So depende na po yun sa kanyang legal team. For example, they can raise issues on the principle of complementarity. They can raise issue on the question of admissibility that may also have an effect on the jurisdiction of the court. So marami pong mga possible legal issues. Sa ngayon, sinabi ni Atty. Sarmiento na ang hamon ay nasa bahagi na ng prosekusyon sa ICC na patunayan na ang War on Drugs campaign sa ilalim ng Duterte administration ay widespread o malawakan at sistematikong pag-atake laban sa populasyon ng mga sibilyan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naniniwala ang ilang kongresista na mas lalakas pa ang loob ng mga testigo laban sa anti-drug war ng Duterte administration. Ito'y matapos na isuko ng PBBM administration si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coos.
Ngayong nasa jurisdiksyon na ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala ang ilang kongresista na mas lalakas ang loob ng mga testigo laban sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative J. Kong Hoon, tiyak na magiging patas ang paglilitis sa dating punong ehekutibo. Lahat ng mga gustong magsalita laban dun sa mga nangyari ng nakaraan, lalo na sa paglaban ng ating pamahalaan sa nangyaring war on drugs, siguro mas mapagbibigyan sila ng pagkakataon ngayon, mas lalakas yung kanilang loob ngayon na magsalita na upang malaman natin kung anong mga nangyaring katotohanan. Hinikayat naman ni House Assistant Majority Leader Manila 1st District Representative Ernix Junicio ang mga tauhan ng pulisya na sabihin ang katotohanan kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga ng Duterte administration. The government has to be just. At the end of the day, kapag may biktima na may kasalanan, dapat managot. Let truth prevail, and I do believe our country is in a good direction with President Bongbong at the helm. Muling iginiit ni dating Pangulong Duterte na aakuin niya ang responsibilidad sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Ginawa nito ang pahayag pagkalapag sa The Netherlands. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and I will Ayon naman kay House Deputy Majority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat buong kooperasyon na ang gawin ng Marcos Jr. administration sa ICC. Kabilang narito ang pagsusuko sa mga pangunahing nagpatupad ng kampanya kontra illegal na droga. Dapat yung full cooperation niya na kasi hindi naman magagawa ni President Duterte yan kung walang nag-execute din, di ba, nung kanyang mga order. Like katulad ni Senator Bato de la Rosa, yung nakalagay kasi doon sa persons of interest ng ICC, si former General PNP Chief Albayalde, si Leonardo, yung sa CIDG dati, si Kulamat, si General Kulamat. At isa pa, so dapat kung hihilingin ng ICC na pumunta or through Interpol, na pumunta rin sa Hague, ay dapat ay mag-cooperate ang Marcos administration. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Positibo ang naging reaksyon ng pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa naging pagkilos ng International Criminal Court laban sa kampanya ng war on drugs sa Pilipinas. Ayon sa kaanak ng mga EJK victim, matagal na nilang hinihintay ang pagkakataon na mapapanagot si dating Pangulo Rodrigo Duterte dahil sa anilay madugong kampanya nito kontra illegal na droga. Mula sa San Juan City, may report si Jed Naresina live. Jed, ngayong haharap na sa ICC si dating Pangulong Duterte. May panawagan pa ba itong kaanak ng mga sinasabing biktima ng extrajudicial killings? Hiling ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na mabigyan sila ng pagkakataong magsalita sa International Criminal Court upang maipahayag ang kanilang mga saloobin. Matagal nang inaasam ng mga kaanak ng mga biktima ng umano'y EJK ang aksyon ng ICC at nakikita nila ito bilang unang hakbang patungo sa pananagutan sa nangyari sa kampanya sa illegal na droga. Ngunit ayon sa isang human rights lawyer na si Attorney Nery Colmenares, hindi madali ang pagdadaanan dahil mahal ang magiging gastos upang madala ang isa o ilan sa mga kamag-anak ng mga biktima upang personal na makatestigo sa gagawing investigasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya kung hindi talaga posible na personal na makatestigo sila sa The Hague, ay sana maaari itong gawin online upang mairepresenta pa rin
ng mga kaanak ang kanilang posisyon. Bagamat ikinagagalak nila ang pagsisimula ng proseso, aminado ang mga kamag-anak ng biktima na mahaba pa rin ang laban. Pangunahing nais nila ay makakuha ng hustisya sa mga mahal nila sa buhay na naging biktima sa madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Samantala, inihahanda na rin ng mga kamag-anak ng mga biktima ang kanilang mga sarili sa kung ano ang susunod na mga mangyayari dito sa investigasyon ng ICC. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay mapanagot ang sinumang nasa likod nitong war on drugs ng Duterte administration. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Inikayat ng isang makabayan Black Solon ang liderato ng Senado na tanggihan ang hiling na proteksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sakaling maglabas na rin ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Pinaniniwala ang susunod na ang senador sa aarestuhin dahil ito ang nagsilbing hepe ng pambansang pulisya ng ilunsad ang anti-drug war ng Duterte administration. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung detalye sa apilan ng Makabayan Black Solon sa Senate leadership kaugnay nitong temporary protection mula sa Senado na hiling naman ni Senator De La Rosa? Aga, pagkutya umano sa hustisya at insulto sa mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing sa kampanya kontra illegal na droga ng Duterte administration ang pagtatangka ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magtago sa likod ng parliamentary immunity. Ito ang pahayag ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos hilingin ni Senator de la Rosa kay Senate President Francis Escudero na kupkupin muna siya at wag isurrender kung may warrant of arrest laban sa kanya. Hopeful din itong rerespetuhin ito ng executive branch ng pamahalaan dahil mayroon naman anyang ganoong protocol. Pinaniniwalaan kasing susunod na ang senador na maging subject ng isang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC, kasunod ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong crimes against humanity. Si Senator De La Rosa ang hepe ng pambansang pulisya ng ilunsad ng Duterte administration ang anti-drug war noong 2016. Giit ni Congresswoman Castro, 3 taon na ngang naghintay sa ilalim ng Marcos Jr. administration ang mga anak ng mga biktima ng extrajudicial killings bago gumulong ang hustisya. Kung naging mas desidido umano ang pamahalaan ay hindi na kailangang manghimasok ng ICC. Dapat din umanong sisihin ang PBBM administration dahil sa umano'y delayed justice. Batay sa Section 11, Article 6 ng 1987 Constitution, mayroong pribilehiyong hindi maaresto ang isang senador o kongresista habang nasa sesyon ang Kongreso kaugnay ng paglabag na may parusang hindi higit sa 6 na taong pagkakakulong habang nasa sesyon. Gayunman, sa kasalukuyan ay nakabreak ang sesyon ng Kongreso sa gitna naman ng paparating na 2025 midterm elections. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Patuloy pa ring nag-aabang at nakabantay ang ilang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa labas ng kanyang bahay sa Davao City simula pa kahapon. Kasunod ng kumakalat na balita na ire-raid umano ang bahay nito. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Marisol Montaño live. Marisol, kumusta ang sitwasyon dyan? Marami pa rin ba sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nakabantay dyan sa labas ng kanilang bahay? Mula kahapon, Ella, sinabayan din nating mag-abang ng magdamag dito sa labas ng bahay ni former President Rodrigo Duterte kasunod nga ng kumalat na i-raid ang kanyang bahay. Hanggang sa mga oras na ito, iilan sa mga taga-suporta ng Pangulo ay nananatili pa rin pero kumpara naman kagabi mas kumonte yung bilang. Dumagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang na ang mga kapitbahay, malalapit na kaibigan, barangay officials at volunteer lawyers ng pamilya Duterte. Ito ay upang ipakita ang suporta hindi lang sa dating Pangulo kundi sa buong pamilya Duterte. Dumating din sa pagtitipon si Davao City Mayor Baste Duterte pero agad nitong pinayuhan ang maraming tao na nagtitipon na umuwi muna sa kanilang mga tahanan at lugar.
Gayunman, lubos pa rin ang pasasalamat ng alkalde sa walang sawang pagsuporta sa kanila ng mga tao. Sa ngayon, wala pang confirmation kung may darating na mataas na opisyal mula sa hanay ng PNP at patuloy pa rin tayo mag-aabang dito sa mga posible pang maaaring mangyari. Pero pumayag pa rin si Mayor Baste na ituloy ang kanilang ginagawang pag-aabang sa labas ng bahay basta't gawin lang sa mapayapang paraan at hindi makagulo sa loob ng subdivision. Yan ang latest mula dito sa Davao. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Marisol Montaño. Sa iba pang balita, good news para sa mga motorista. Posibleng magpatupad ng panibagong rollback ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na trading sa international market, maaring bumaba ng 20 hanggang 60 sentimos ang kada litro ng diesel. Habang nasa 10 sentimos hanggang 40 sentimos ang posibleng maging rollback sa gasolina at 30 hanggang 60 sentimos na bawas sa kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, March 18. Wala pang opisyal na rerouting plan na inilalabas ang Metropolitan Manila Development Authority kaugnay ng gagawing EDSA rehabilitation. Ayon sa MMDA, patuloy itong pinagpaplanuhan. Narito ang report ni JP Nunez. Inaasahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan kapag sinimulan ang rehabilitasyon ng EDSA. Ang MMDA ang lead agency para magsagawa ng mga traffic rerouting plan na bahagi ng mga traffic mitigating measures. Sa timeline ng proyekto, dapat matapos ang EDSA rehab bago ang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit na isasagawa sa Pilipinas sa susunod na taon. Inaasahang tatamaan ng timeline ang peak season sa Disyembre kung kailan mas lalong bumibigat ang traffic lalo na sa EDSA. Sa isang panayam kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, sinabi nitong nasa pagpaplano pa ang gagawing rerouting plan kaugnay ng EDSA rehab. Gagawan niya ng paraan para hindi tuluyang magsikip ang EDSA sa panahon ng rehab. Talagang itong EDSA rehab result sa mabigat na daloy ng traffic. Kaya ang pwede namin gawin ay i-manage yung traffic well, lalong-lalo na yung rerouting, advisory, para naman ma-mitigate yung pong pagbigat ng daloy ng traffic. Si Department of Transportation Secretary Vince Dizon naman, sinabing isasabay na nila ang rehabilitasyon ng EDSA busway para kapag gumanda ang EDSA, gaganda na rin ang nag-iisang bus rapid transit system sa Metro Manila sa susunod na taon. Batid ng kalihim na makakadagdag ito sa pagbigat ng trapiko pero kailangan na anya itong gawin. Wala tayong choice. Kailangan natin gawin. Mas mabuting gawin na natin ngayon kaysa wala tayong gagawin. Diba? Mas mabuting mapaganda na natin ngayon kaysa wala tayong gagawin. So gawin na lang natin, magtiis-tiis tayo. Inanunsyo din ng kalihim na mauurong sa Abril ang simula ng EDSA rehab na dapat sanay nakatakda sa huling linggo ng Marso. Ayon sa kalihim, kailangan pang magpulong ng mga ahensya ng gobyerno na involved sa gagawing proyekto at wala pa silang nabubuong konkretong plano. Maaari anyang sa susunod na linggo na sila maglabas ng detalyadong plano kaugnay ng EDSA rehab. We're going to plan it out muna. Mahirap kasing magplano ng patsi-patsi. Kailangan ng plano kasi isang taon tong rehab na to halos para sa ASEAN next year. So, kailangan ganun din yung planning. Kasama sa mga ahensyang nag-uusap-usap kaugnay ng EDSA rehab, ang Department of Public Works and Highways, MMDA, DOTR at mga lungsod sa Metro Manila na nakakasakop sa kahabaan ng EDSA. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula April 1, ipagbabawal na ng Singapore Airlines at Scoot ang paggamit at pag-charge ng power banks sa kanilang mga flight bilang pagsunod sa International Air Transport Association o IATA Dangerous Goods Regulations. Simula naman sa March 15, ipatutupad din ng Thai Airways
ang kaparehong pagbabawal para sa kaligtasan ng mga pasahero at crew. Nauna nang nagpatupad ng pagbabawal sa power banks at e-cigarettes sa overhead bins ang mga airline ng Korea at Eva Air simula noong umpisa ng Marso. Ang mga hakbang na ito ay isinagawa matapos ang insidente ng sunog sa isang Hong Kong-bound Air Busan plane noong Enero na pinaniniwala ang dulot ng power bank. Sisimula na ngayong araw ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ang investigasyon kaugnay sa nangyaring pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Mula sa Senado, alamin natin ang detalye kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay ng gumuhong tulay sa Isabela? Hanggang sa ngayon ay naghihintay pa rin tayo sa pagsisimula ng pagdinig ng Senado para sa motu proprio investigation ng gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa probinsya ng Isabela. Pangunahing pag-uusapan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee ay ang biglaan ng pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge. Ito ay dahil wala pang isang buwan nang ito ay matapos at buksan sa publiko. Ang naturang tulay ng ito ay gumuho. Partikular ito nang dumaan ng isang dump truck na may kargang 100 toneladang bato. Habang ang kapasidad ng Kabagan Santa Maria Bridge ay nasa 44 tons lang. Bukod sa pagkasira ng infrastruktura ay 6 na individual din ang nasugatan sa insidente. Pangungunahan ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagdinig ng the Blue Ribbon Subcommittee. Inaasahang titingnan din ang proseso, protocols ng Department of Public Works and Highways sa pagpapatayo ng mga public infrastructure project. Kabilang dito ang mga pagpaplano, bidding at konstruksyon hanggang sa inspeksyon at testing o pagsisiyasat nito. Layon ito na matiyak ang kaligtasan ng publiko. Gayon din ang pakikipagkasunduan ng DPWH sa mga maraming pagkakamali at abusadong contractors. Ay naasahan o nag-confirm na dumating dito sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge. Si DPWH Undersecretary Eugenio Tipo, siya ang Undersecretary for Operation ng CAR at iba pang mga rehiyon sa bansa. Kanina ay nakapanayam din natin si Senador Alan Peter Cayetano at sinabi nito na titingnan niya ang kung paano nga yung investigasyon, ano na yung resulta din ng investigasyon na isinagawa nga initially ng DPWH isang buwan or mahigit isang buwan matapos nga yung pagbuho ng tulay. Titingnan din ito kung ano yung mga materyales, yan ang isa sa mga pinakamahalaga na tinitingnan nila at least ngayong araw na matapos na makita ko ano yung mga materyales, ano yung timeline, ano din ang mga kontrata at yung mga investigasyon ng ginawa. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Ramdam na rin sa summer capital ng bansa ang mainit na temperatura bagamat hindi pa opisyal na nagsisimula ang panahon ng tag-init. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo pa sa 31 hanggang 32 degrees Celsius ang heat index na mararamdaman sa lungsod. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta yung temperatura ngayon dyan sa Baguio City? Yes, aga isang linggo na halos nararamdaman ang maalinsangan na panahon dito sa City of Pines na pumapalo sa 16 degrees Celsius to 26 degrees Celsius ang temperatura sa lungsod. Ang pumalo naman sa 24.6 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura.
Malayong-malayo ito kumpara sa 11.8 degrees Celsius na naitalang pinakamababang temperatura sa lungsod noong ika-28 ng Enero ngayong 2025. Ayon sa Pag-asa, senyalis na ito na malapit nang ideklara ang pagpasok ng kaya namanahan muli ang mas mainit pang panahon sa bansa. Sa Baguio City, inaasang maglalaro sa 27 hanggang 30 degrees Celsius ang pinakamainit na temperatura ngayong tag-init. Pero posibleng pumalo sa 31 hanggang 32 degrees Celsius ang damang init o heat index. Kung susumahin, nasa caution level lamang ito kumpara sa 42 degrees Celsius na heat index na naitala sa Tuguegarao, Cagayan at 43 degrees Celsius sa Dagupan City kahapon March 13. Pero sa kabila nito, asahan pa rin daw ang paminsan-minsang buhos ng ulan na dala ng Easter lights. Patuloy naman ang pagpapaalala ng health authorities na laging uminom ng tubig araw-araw upang maiwasan ang heat stroke. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Sumang-ayon na si Russian President Vladimir Putin sa ideya ng ceasefire sa Ukraine. Gayunman, nagtakda siya ng ilang mahihirap na kondisyon. Nais din ng Russian leader na maging malinaw kung ano ang gagawin sa loob ng 30 araw na tigil putukan at kung kanino manggagaling ang utos na itigil ang labanan. Inilarawan naman ni President Volodymyr Zelensky ang tugon ni Putin sa plano bilang manipulative kasabay ng panawagan na patawan ng dagdag sanksyon ang Russia. Pinawi ng White House ang kandidato nito para maging head ng Centers for Disease Control and Prevention o CDC isang oras bago ito humarap sa Senate Committee. Pinul out ng Trump administration ang nomination ni Dr. Dave Weldon dahil alam nila na wala itong makukuhang sapat na boto sa Senado para makumpirma. Si Weldon na isang Army veteran at internal medicine doctor ay kilalang malapit kay Robert F. Kennedy Jr. na isang anti-vaccine activist. Nag-alab ang aksyon sa volleyball court matapos magharap ang COMELEC Suffragettes at NCMH Wellness Warriors sa isang matinding 5-set duel kung saan nanaig ang COMELEC. Samantala, mabilis namang matapos ang dalawang sumunod na games ng BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers sa isang malinis na 3-set sweep. Narito ang report ni Jed Naresina. Stay down. Isang kapanapanabik na 5-set match ang naganap sa pagitan ng COMELEC Suffragettes at NCMH Wellness Warriors, kung saan nagwagi ang COMELEC sa score na 3-2. Matikas ang simula ng Suffragettes, kung saan gamit ang kanilang solidong opensa at matibay na depensa, tinapos nila ang unang dalawang set sa score na 25-21 at 25-14. Ngunit hindi rin nagpatinag ang Wellness Warriors na muling bumangon sa ikatlong set sa score na 25-14, dahilan upang makuha nila ang momentum. Sa ika-4 na set, naging dikit ang laban hanggang sa dulo. Ngunit nagawa ng NCMH na maipanalo ito sa score na 25-23. Naitulak ang laro sa isang do-or-die fifth set, kung saan nagpakitang gilas ang Suffragettes sa decider set at umarangkada agad sa malakas na 15-4 finish upang tapusin ang laban at siguruhin ang panalo. Ayon kay COMELEC Assistant Coach Derek Rodmar Ortega, nagkaroon ng lapses ang team pagdating sa ikatlo at ika-4 na set, ngunit mabuti na lang aniya ay nakabawi sila at nakuha ang game. Pinaghandaan namin sila tinignan namin kung ano yung the way sila maglaro, yung tendencies ng palo nila, defense pattern. So, nag-stick lang kami sa game plan namin. Ngayon, ang in-improve kasi namin is yung service namin. But then, third set, fourth set, nagkaroon kami ng lapses when it comes sa receiving and sa serving, dami naming errors. Pero, nonetheless, nakuha namin yung win.
Para naman sa NCMH, ayon kay Coach Arnaldo Dino, nagkaroon ng miscommunication sa court ang team. Nakikita mo, napagod na rin yung mga key spikers ko. Tapos, break up the game. Isa yun dun eh. Yun ang mga naging factor na nakikita ko ngayon so far. Samantala sa ibang laban, hindi pinaporma at tinapos na agad ng BFP Lady Firefighters ang laban kontra DFA Emissaries. Sa isang straight set sweep, 3-0, nagpakitang gilas ang BFP sa kanilang balancing opensa at matibay na depensa. Tinapos nila ang set sa score na 25-21, 25-22 at 25-16. Ayon sa assistant coach ng BFP na si Fire Officer 1 Efraim Di Maculangan, malaking bagay na nakuha ng team ang composure nito sa laro para maipanalo ito. Kasi nung unang salpuan, siguro mga 1 to 10, nagiging kami, mabagal yung galawan eh. Nagkaka-error, na-service error, receive error. Pero pagdating ng dulo ng first set, second set, at saka sa third set, napalis na namin ang galaw namin. Kaya naging straight set, nakuha namin ng straight set. Para naman sa head coach ng DFA na si Jose Marie Reyes, isang pressure sa team na makalaro ang nangunguna ngayon sa liga. Una, masyado na pressure kasi yung kalaban namin malakas naman talaga. Tsaka sila yung rank 1 ngayon. Siguro balik kami sa basic training. Tapos positioning, then awareness din sa court. Medyo kinulang din sa awareness sa court eh. Medyo nalutang kami kanina. Sa isa pang laro, hindi rin nagpaawat ang PNP Lady Patrollers nang dominahin nila ang laro laban sa NHA Home Masters. Isang matinding bakbakan ang huling set sa laban ng PNP at NHA kung saan walang kupunan ang gustong bumitaw. Sa kabila ng dalawang dominanting set na 25-8 at 25-14 na napanalunan ng PNP, nagpakita ng matinding determinasyon ng NHA Home Masters sa third set na lumalaban ng bawat puntos. Nagpalitan ng match points ang dalawang kupunan na nagresulta sa isang nerve-wracking extended set. Umabot sa 33-31 ang final score at sa huli ay nanaig ang tibay at diskarte ng Lady Patrollers upang makuha ang sweep at maitala ang kanilang unang panalo sa torneo. Paliwanag ng head coach ng PNP na si Police Senior Master Sergeant Rod Pinalba, binigyan nila ng pagkakataong mag-step up ang second six ng kanilang team. Nakakita naman namin mga coaches na kaya naman ng laban. Kahit sino naman ipasok namin, kayang-kaya yung kalaban. Kaya tiwala kami talaga sa. Tiwala naman ako sa kanila. Ayon naman kay NHA coach Albert Babiera, mas pagtutuunan ng Home Masters ngayon na maayos pa ang kanilang reception bilang paghahanda sa laban nila sa linggo. BFP yung kalaban namin sa Sunday. Ang gagawin namin, parehas pa rin, practice pa rin, more practice pa rin, tsaka yung receive. Kulang kami sa receive. Abangan ang susunod na match schedule sa darating na linggo, March 16, live mula sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang AFP Lady Gunner laban sa PhilHealth Consulta Health Insurers. NCMH Wellness Warriors kontra PNP Lady Patrollers sa Game 2. At NHA Home Masters laban sa BFP Lady Firefighters sa Game 3. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias, Kapitulo 1, versikulo 17, na nagsasabi, "Mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipighati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!